May tanong ako sa'yo. Ano ang nangyayari kapag sinubukan mong durugin ang isang taong hindi sumisigaw, hindi nagmamakaawa, at hindi lumalaban sa paraan na inaasahan mo? Karamihan ay naniniwala na kapag dinagdagan mo ng pressure, kasinungalingan, manipulasyon, o pagtataksil ang isang tao, babagsak siya, aatras, mawawala, titigil, at kadalasan pinipili nila ang mga taong tahimik, mga taong hindi maingay, mga lalaking mukhang mag-isa, kalmado, at hindi naghahanap ng simpatiya. Ang hindi nila alam, mali ang pinili nilang target. Dahil ang lalaking Sigma ay hindi gumagana tulad ng iba. Hindi siya nagpapakita ng sakit. Hindi siya nagre-react para lang mapansin. At higit sa lahat, hindi siya nasisira sa paraan na inaasahan ng mundo. Ang katahimikan niya ay hindi kahinaan. Ito ay simula ng pagbabago. At sa video na ito, malalaman mo kung bakit ang pagtatangkang sirain ang isang lalaking Sigma ay halos palaging nauuwi sa pagsisisi. Part 1, ang unang pagkakamali. Akala ng marami, kapag sinaktan mo ang isang tahimik na lalaki, madali siyang guguho. Kapag hindi siya umiyak, kapag hindi siya humabol, kapag hindi siya gumanti agad, iniisip nilang wala siyang nararamdaman. Pero ang totoo, may nangyayari sa likod ng katahimikan niya. Ang lalaking Sigma ay hindi marupok. Hindi siya agad nababasag. Kapag tinamaan siya sa emosyonal, mental o panlipunang aspeto, hindi siya basta bumabangon. Nagbabago siya. Habang ang iba ay naghihintay ng reaksyon, nagsisimula na ang isang proseso na hindi nila nakikita. Isang tahimik na pag-reset, isang muling pagbuo. At kapag natapos yon, ang mga taong nanakit sa kanya ang unang nalilito kung ano ang nangyari. Part 2. Hindi siya nakikipaglaro. Hindi nakikipag-agawan ng atensyon ang isang lalaking Sigma. Hindi siya umaasa sa grupo para suportahan siya. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa ingay. Pero kapag napilitan siyang umatras, may nangyayaring kakaiba. Hindi siya nagagalit. Binabago niya ang sarili niyang estruktura. Habang iniisip ng iba na siya ay nawawala, siya ay nagre-rebuild. Mas malinaw, mas malamig, mas nakatutok. Ang akala nilang pagbagsak, iyon pala ay paghahanda. At kapag bumalik siya, hindi na siya pareho. Part 3, ang tahimik na muling pagtayo. May mga taong akala nila kapag nasaktan ng isang Sigma, mananatili siyang nakabaon. Maaaring may nawala sa kanya. Maaaring may nagtaksil. Maaaring sinubukan siyang ihiwalay o sirain ang pangalan niya. Sa panlabas, mukhang pinsala iyon. Pero sa loob, nagsisimula siyang mag-analisa. Tinitingnan niya kung ano ang nabasag, ano ang hindi gumana, at sino ang nagpakita ng tunay na kulay. Hindi siya basta nag-aayos. Nagpapalit siya ng sistema. Ginagawa niyang gasolina ang sakit. Ginagawa niyang blueprint ang mga aral. At habang tahimik ang lahat, unti-unti siyang umaangat. Part 4, walang anunsyo, walang drama, hindi siya nagpo-post ng paggaling, hindi siya nagsasabi ng plano, hindi siya humihingi ng simpatya. Nagtatrabaho lang siya. Sa katahimikan, bumubuo siya ng bagong disiplina, bagong gawi, bagong direksyon, at pagbalik niya, ibang antas na. Doon pa lang napapansin ng mga nanakit sa kanya na may mali. Muli nilang naririnig ang pangalan niya. Muli nilang nakikita ang epekto niya. At sa pagkakataong ito, wala nang espasyo para sa mga taong sumubok humila pababa sa kanya. Part 5. Ang ikalawang dahilan, pagkawala. Kapag inatake ang isang lalaking Sigma, hindi siya gumagawa ng eksena. Hindi siya nakikipagtalo. Hindi siya naglilinis ng pangalan sa publiko. Nagiging invisible siya. At iniisip ng mga tao na nanalo na sila. Pero hindi nila alam, iyon ang pinakakalkuladong galaw. Habang sila ay nag-iingay, siya ay nagmamasid. Habang sila ay nagsisinungaling,
siya ay nag-iipon ng katotohanan. Habang sila ay kampante, siya ay naghahanda. Ang katahimikang iyon ay control. Part 6. Ang tamang timing. Hindi nagmamadali ang lalaking Sigma. Naghihintay siya ng tamang sandali. Pinapakinggan niya ang katahimikan. Hinahanap niya ang bitak. At kapag dumating ang pagkakataon, kikilos siya. Mabilis, malinis, pangwakas. Walang babala, walang sigawan. At doon nare-realize ng kalaban na mali ang inakala nila. Hindi siya kailanman nasira. Tahimik lang siyang nagplano. Part 7. Ang mahabang alaala. Hindi mabilis makalimot ang isang lalaking Sigma. Hindi dahil nagtatanim siya ng galit, kundi dahil pinagmamasdan niya ang ugali ng tao sa ilalim ng pressure. Naalala niya kung sino ang tumahimik, kung sino ang ngumiti sa harap at nagsalita sa likod, kung sino ang nagbago noong akala nila ay mahina siya. Hindi ito pagiging maliit, ito ay pagiging madiskarte. Ang mga desisyon niya ay hindi emosyonal. Ito ay batay sa obserbasyon. At kapag oras na ng pagpili, alam niya kung sino ang kasama at sino ang iiwan. Part 8. Ang tahimik na network. Mukhang nag-iisa ang lalaking Sigma, pero hindi siya walang koneksyon. Hindi lang siya maingay tungkol dito. Kapag may umatake sa kanya, lalo na sa publiko, may mga nanonood, tahimik na nanonood. At napapansin nila kung sino ang patas at sino ang hindi. Kung sino ang kalmado at sino ang desperado. Habang tahimik ang Sigma, ang umaatake ang unti-unting nawawalan ng kredibilidad. At sa likod ng eksena, may mga bagong pinto na bumubukas para sa Sigma. Part 9. Ang pagbaligtad ng enerhiya. May kakaibang kakayahan ang lalaking Sigma. Anuman ang ibato mo sa kanya, pinag-aaralan niya. At hinahanap niya kung paano ito gagamitin. Kung nagsinungaling ka, tinitingnan niya ang pattern. Kung minanipula mo siya, sinusuri niya ang galaw. Hindi siya gumaganti sa emosyon. Gumagalaw siya gamit ang impormasyon. At madalas ang mismong pag-atake sa kanya ang nagbibigay ng material para sa pagbagsak ng umaatake. Tahimik, eksakto, walang palya. Part 10. Ang tunay na presyo. Kapag sinubukan mong sirain ang isang lalaking Sigma, hindi doon nagtatapos ang epekto. Sa paglipas ng panahon, ang pinsala ay bumabalik sa nagsimula. Unti-unting nawawala ang respeto sa kanila. Nababunyag ang kasinungalingan. Humihina ang boses nila. Minsan tahimik ang pagbagsak, minsan halata. Pero palagi itong permanente. Samantalang ang Sigma patuloy na umaangat. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Ang resulta ang nagsasalita. Ending ang babala. Ang lalaking Sigma ay hindi emosyonal na mandirigma. Hindi siya humihingi ng awa. Hindi siya nag-iingay. Sinisipsip niya ang sakit. Natuto mula rito. At ginagawang lakas. Kaya kung iniisip mong pabagsakin ang isang lalaking tahimik, tandaan mo ito. Maaaring hindi siya mag-react, maaaring hindi siya magsalita, pero hindi siya bulag, hindi siya mahina. At kapag tinulak mo siya ng sobra, ang reputasyon mo ang unang masisira. Dahil ang lalaking Sigma ay hindi lang basta nabubuhay sa pag-atake mo. Siya ang nagiging dahilan kung bakit mo pinagsisisihan na sinubukan mo.